Taliana's POV. Hindi ko mapigilan ang matawa dahil sa aking nakikita. Nilingon ko si Dr. Stan na nakapumulsa at prenteng nakatayo sa likuran ko. Ikaw, anong trabaho mo? Natatawang tanong ko sa poging doktor. I need to check on you if you're dizzy or having your normal morning sickness. Kalmadong sagot nito sa akin. Umiling ako at hindi ko nga alam kung totoo yung normal sickness na tinatawag ng ibang buntis. Kasi ako, simula pa lang ay hindi man lang sumasakit ulo ko or nakaramdam ng pagsusuka. Normal lahat ang aking nararamdaman. Isa lang ang tanging hinahanap ko lagi, lalo na sa umaga. Sky flakes lang, solved na ako at si baby. Kaninong kalokohan ba to? Ang aga-aga nyo ng bulabog ah. Tanong ko sa doktor. Sunshine, finally, you're awake. Nagulat ako sa biglang sigaw ni Siron. Para itong nabuhayan na makita niya ako nakatayo. Ang magulo nitong buhok ay mas lalo pang gumulo, pero mas lalo itong gumuwapo sa paningin ko. Taas Kim Taliana, maaga kaming binulabog ni Siron para mag-prepare itong lahat. Well, actually, kagabi pa yan nag-iingay. Reklamo ng binatang doktor. Pero parang walang narinig itong si Siron at masayang-masaya pa itong lumapit sa akin. Sunshine, okay ka lang ba? Kumusta na si baby? Gumagalaw na ba siya? Lumapit pa ito lalo sa akin at hinawakan ng aking magkabilang pisngi. Sinisipat nito ang buong mukha ko at sunod naman itong sinipat ang buong katawan ko. Natawa pa ako nang inilipat ni Siron ang mukha sa may bandang puson ko at masuyong kinakausap si baby. Hello baby, hindi mo ba pinapahirapan si mommy? Dude, kasing liit pa lang ng buto ng pakwan yung anak mo. Hindi pa yan gumagalaw sa loob. Hindi halatang excited ka. Natawang si ni Tristan kay Siron. You can't blame me. He or she is our first baby. Our first prince or princess. The one that we should cherish. Masayang sagot ni Siron. Maniniwala na sana ako sa sinasabi nito. Kaso, naalala ko na naman ang ginawa nitong pang-iiwan sa akin. Kung kaya't hinding-hindi na ako magpapadala sa mga matatamis nitong salita. Tinaasan ko ito ng kilay. Ang sabihin mo, gusto mo lang bumawi sa pang-iiwan sa akin kagabi. That's why you're doing all of this. Kahit na anong mangyayari, ay hindi ako bibigay sa magaling na lalaking to. Of course not. This is for you and to our baby. Wika ni Siron sabay tayo at hinawakan ng aking pisngi at pinanggigilan ito iyon. Inirapan ko ito. Gusto ko sana itong buliyawan, pero binaliwala ko na lang ang nabubuhay kong inis. Sayang ang hinanda nito kung magpapadala ko sa inis at galit na nararamdaman. Hindi naman ganito kaingrande ang kailangan ko ah. Oras at panahon mo lang naman ang gusto ko. Tsaka, sa susunod, ako naman piliin mo, hindi si Alpa. Piping-usal ko sa aking isipan, pero iba ang nawika ng aking bibig. Isang bote lang ng mayonnaise, masaya na ako. Kumpleto na ang araw ko. You need something more than that, Taliana. Kung papayag ka lang sana, gusto ko na sa bahay ka tumira, para maalagaan kita na maayos. Seryosong wika ni Siron. Umingos ako at namayawang sa harap ng boss ko. Ay! Hindi ko na palabos ang lalaking to. Hindi na kasi ako papasok bilang sekretary nito simula ngayong araw. We have a deal, remember? Anong sabi mo dati? Okay lang na sa akin ang bata. Wala sa usapan na manatili ako sa bahay mo. Paalala ko rito. Ano yon? Mananatili ako sa bahay nito na kalaunan ay magiging tirahan na din ni Alpa? Peste, hindi ko alam na pati pala ang pagiging Mrs. Valleje ay may pa-free taste ito. Yun kasi ang mangyayari kung doon ako titira sa bahay nito. Magkakaroon ng pag-asa ang puso ko. Mangangarap ako ng gising. Kahit ayaw ko, ay mararamdaman ko pa rin ang pagiging isang Mrs. Valleje kung doon ako titira sa bahay nito. Iniiwasan ko yung mangyari. Tapos itong si Siron, wagas ko maka-offer sa bahay nito. Hindi alam ng binata na ang pinapangarap kong ialin to sa akin ay ang pagiging parte ng buhay nito. Simple lang naman, kaso mahirap gawin. Magrereklamo pa sana ako kay Siron nang bigla kaming makarinig ng malakas at sunod-sunod na putok ng armas. Buti na lang at naging alerto si Siron. Mabilis niya akong niyakap at naramdaman ko rin ang paghawak ni Tristan sa aking braso na tila hinihila niya ako at agad kaming nakatago. Damn! Narinig kong mura ni Siron. Kasabay ng mura nito ang malakas na hiyawan at sigawan ng mga tao sa loob ng compound. Hindi pa rin natigil ang gulo. At mahigpit akong niyakap ni Siron habang nakadapa na kami sa semento. Ngunit hindi pa rin kami ligtas
Dahil kung sino man ang may hawak ng armas at pinapaulanan kami ng bala, ay wala yata itong balak na buhayin kaming lahat. Shh! Listen, Sunshine. Look at me. Masuyong wika ni Siron sa akin. Maluluha ko itong tiningnan at sobrang natatakot na ako sa mga nangyayari. Sunshine, I want you to do something. Okay? Kaya mo bang gumapang papasok ng apartment? Kaagad akong umiling. You can do this, Sunshine. Isipin mo na para kay baby to, okay? Now, go! Pampalakas nito sa loob ko. Pero nagulat ako na makita kong may kinuha si Siron na armas mula sa holster na nakatago sa gilid nito. Bakit may armas ka? For protection. Now go! Saad nito sabay hagkan sa labi ko at mahina akong itinulak para gumapang papasok ng apartment. Wala na akong nagawa pa. Nilakasan ko na ang aking loob. Maingat akong gumapang papasok sa loob ng bahay. Nang lingunin ko si Siron ay kasama nito si Tristan at nakikipaglaban na ang mga ito sa kung sino man ang may lakas ng loob na guluhin ang kasayahan nila. Kaya natin to, baby. Kapit ka lang kay mami, ha? Humihingal na napasandal ako sa dingding ng aking apartment habang nakatakip ang mga kamay ko sa aking tenga. Umaasang tumigil na ang kaguluhan. Pero maya-maya ay biglang tumigil ang ingay. Napasigaw pa ako nang biglang may humawak sa akin. Biglang nabuhay ang pag-asa ko nang makitang si Siron yon. Bigla kong sinugod ito ng yakap habang umiiyak. Akala ko ano nang nangyari sa'yo? Bakit ka ba may armas? Sino ba yon? Nauutal kong wika rito. Hindi birong may ma-experience akong ganitong action scene, no? Akala ko sa Batang Quiapo ko lang ito mapapanood. May live streaming pala si Coco Martin dito. Hindi mo lang nagpaalam. Shh! Breathe, Sunshine, okay? Tapos na, wala namang gugulo pa. He said with assurance in his voice. Pero ayaw ko maging pakampante. Paano kung Biglang nanghina ang buong katawan ko. Pampakalma, she's having a panic attack. Nakakasama yung lalo at buntis siya. Naulinigan kong saan ni Dr. Stan. Thank you, bud. Pasasalamat ni Siron sa doktor. Sa nag-aagaw kong diwa, ay naramdaman ko ang hinawakan ni Siron ang pisngi ko. I know you'll hate me for doing this. But I need to protect you, Taliana. Dadalhin kita sa bahay. At doon, safety kayo ni baby. Hindi kayo magagalaw kahit man. Biglang nagdilim na ang lahat sa akin. Maybe may sariling bersyon ng tadhana at sasaktan na naman siya nito. Paaasahin. Pero sa huli, mararamdaman kong kahit kailan ay hindi ako magiging isang Mrs. Valleje. Sa kabilang banda, tapos required lahat naka-coat and tie? Ganon? Nagtataka at naguguluhang tanong ko sa lalaking prenteng nakaupo habang pumapapak ng kamote fries. Isipin mo naman, dry season ngayon, tagtuyot. Mainit na nga ang panahon, lahat pa ng guns mo todo forma pa. Daldal ko habang nilalagay ang hinating lemon sa loob ng manok. Hinahanda ko na ang buong manok para ilaga at pagkatapos ay i-deep fry ko na ito. Simula nang tumira ako dito sa bahay ni Siron, pagluluto na yata ang bago kong job description, aka instant chef ng boss kong Maharot. Isang pilyang ngiti ang kumuwala sa aking mga labi. Lagyan ko kaya ng love potion ng kinakain ni boss? Tama, may nakita ko sa online, legit daw. Maka-order nga mamaya. Baka ito na yung binigay ni Lord na sign kung bakit andito ko ngayon sa bahay ni Siron. Ang masungkit ang puso ng aking iniirog. Aba, hindi birong kamuntik na ako matsugi, no? Hindi ko pa nga nararamdamang gumagalaw sa baby, may pa-action scene na agad. Samot-saring emosyon ng aking naramdaman nang mamulat nang nasa isang marangyang silid na ako. Pagkatapos kong maranasan ng una't huling mapanganib na bakbakan isang linggo na ang lumipas, tanggap ko nang dito na talaga ako mananatili sa maalasinderelang house ng boss ko. Mabigat ang aking kalooban, pero wala na akong magagawa pa. Isa rin sa pinagtataka ko, maliban sa 10 bodyguards, aka goons na merong nakabantay sa loob at labas ng bahay, wala man lang naging balita ukol sa pangyayari ng araw na yon. Anong problema sa tuksido at kurbata? Nilingon ko ang binata na may nakapaskil na magandang ngiti sa labi habang kumakain ng kamote fries na ginawa ko. Maawa ka naman sa mga goons mo. Pagpahingahin mo muna sa pagsusuot ng pangmalakasang mafia outfit. Mafia what? Tuksido at kurbata. Bigla kong nilahad ang 2 braso na animoy. May suot akong isang damit at nakatayo sa isang wardrobe jury.
Di ba ganyan mga outfitan ng mga mafia na mga gangster? Biglang tumawa ng malakas ang binata. Yeah, whatever. Pinagtatawanan mo ba ako? Pinandilatan ko ito. Binaliwala at tinalikuran ko na lang si Siron. Totoo naman kasi, ganyan lagi ang nakikita ko sa mga movie. Bahala ka nga! You're so cute, Sunshine. Komento ni Siron, buti na lang nakatalikod ako, kaya hindi nito nakitang pinamulahan ako ng muka. Bakit naman kasi ayaw niyong sabihin sa akin? Ano ba talagang nangyari noong araw na yon? Ayan tuloy, pinansagan ko na kayong mafia gangs of the Philippines. Kasi it's more fun when you're in the middle of a trouble. Mas lumakas palalo ang pagtawa ni Siron dahil sa pabalang kong tanong. It's for your own safety, Taliana. Besides, everybody's protected on that day. So stop upsetting yourself. You and Munchkin is safe in here. Hindi ko mapigilan ang kiligin dahil sa tawag nito sa anak naming dalawa. Pero kailangan kong itago yon. Hindi pa ito absuelto sa ginawa nitong pang-iiwan sa akin. Kabaging ka sana sa kakatawa. Mahina kong bulong. Bigla ako napalingon sa binata nang marinig ang sunod-sunod nitong pag-ubo. Mabilis akong kumuha ng baso sa counter table at nilagyan ng tubig. Sabay abot sa binatang nabilaukan. Ang sabi ko kabagin, hindi mabilaukan. Usal ko habang hinahaplos ang likod nito. Sorry about that. Nahihirapang wika ni Siron pagkatapos uminom ng tubig. Napaka-fascinating mo kapag naiinis ka. The sweet potato is delicious. Paano mo ito naluto? I never knew that you can make fries out from the sweet potatoes. Where do you get this idea? Agad na kumuha ng kamote fries si Siron at isasaw-saw sana nito sa mayonnaise pero mabilis niyang hinampas ang kamay nito. Akin yan! Kanina ka pa ha, mauubos mo ng mayonnaise ko niyan eh. Pati kamote fries ko. Tsaka hindi ka pwedeng kumain sa pinagkainan ko, no? Sige ka, aantukin ka talaga. Pagbabanta ko pa dito. Actually, Sunshine, kanina pa ako inaantok. And I never thought that the mayonnaise are abruptly taste interesting with kamote fries. Nakangising saad nito sabay kindat. Tsaka, gusto kong samahan ka sa pagbubuntis. Like this, kung inaantok ka, gusto ko matulog na kasama ka. Kung nagugutom ka, sasabayin kitang kumain. I want to be with you. Kung pwede nga lang na mapunta sa akin ang kalahati ng nararamdaman mo ngayon, hindi ako magdadalawang isip. 2 points? Konti na lang talaga matitibag na ni Siron, ang pader na pinangalanan kong Tampururot. Hi! Bigla akong naibulalas. Ang ganda ng bahay mo, boss, no? Lalo na tong kusina. Ang ganda. Grabe. Pag-iiba ko sa topic. My eyes roam around in a large and modern space kitchen with stainless steel appliances, cream-colored cupboards, and granite countertops. Yeah, kasing ganda mo. He sound confident and sincere. Hindi makitang nagbibiro ito o nagpapalipad hangin. OMG! Bakit isa akong marupok na nilang? Hiyaw ko sa isipan. Pregnancy glow tawag nila dito. Natatarantang sagot ko sabay palakpak upang matapang lamang ang nag-uumapaw na kilig. Tama, dahil kay baby kaya kakaibang ganda ko ngayon. She smiled awkwardly. And pregnancy suits you. Anito sa akin, hindi ko na napigilan pa ang aking sarili. Malakas ko itong hinampas sa balikat at napalakas yata ang paghampas ko dahil nabitawan ito ang hawak-hawak na kamote fries. Hala, sorry, ikaw naman kasi. Ano ba nakain mo? Napulikat ka ba? Paipakindat-kindat ka pa kasi eh. Your kamote, Sunshine. I mean, the kamote fries you make. And I acknowledge your beauty. Sumabang puriin ang napakagandang buntis na nasa aking harapan. 3 points? Wala sa sariling umupo ako sa katabing upuan ni Siron at walang habas na ininom ko ang natitirang tubig sa baso nito. At malakas na naibagsak sa mesa. I raised my chin so our eyes can meet. Mr. Valleje, you're so unbelievable. Ang tanging naibulalas ko. Hindi ko alam kung anong masamang lupa ang sumanib sa boss ko. FYI, hindi lang ako ang buntis sa mundo, no? Marami kami. So kung ibang babae buntis ang nasa harapan mo ngayon, pupurihin mo din ba sila ngayon? Hindi ko alam kung saan ang galing yon, pero bigla akong nainis dahil sa sinabi ni Siron. Anito na para nag-iisip at maya-maya ay tumawa. Dope, just you and only you. He answered while his eyes locked with mine.
And now there's butterfly on my stomach. Gusto kong mainis sa sarili. Si Siron lang talaga ang kayang bumuhay sa mga kakaibang hayop na tahimik na nahihimlay sa kaibuturan ng aking puso. Pero kasi, napapansin kong parang mas naging extra sweet si Siron simula noong manatili ako sa bahay nito. No, simula noong malaman itong nagdadalang tao ako. If you're doing this sweet flowing words of yours for me to forgive you, fine, apology accepted. Absuelto ka na. Tumigil ka na pakiusap. Nakikiusap ako. Iba na nagiging epekto sa akin eh. Hinging pakiusap ko. I'll take all the blame because you're doing the same thing to me, my dearest sunshine. Maingat na hinawakan ni Siron ang aking kamay na nakapatong sa ibabaw ng mesa without breaking their eye contact. Hindi mo ko binibigyan ng pagkakataong sumagot pagkatapos mong sabihin na gusto mo ko, Taliana. I felt like there's a wall between us. I felt like I can't reach you. Kung hindi ko pa naisipan na umabsent sa trabaho ngayon, hindi pa kita makakausap ng ganito. Lagi mo kong iniiwasan. It's a horrible week for me, sunshine. I didn't know that you're a big fan of hide and seek. Remember? Gihigugmata ka? He said with a gentle and loving voice. Yeah, gihigugmata ka. Magandang umaga, right? Nagtaka ako bigla. Anong koneksyon ng salitang gihigugmata ka sa pinag-uusapan nila? Ako bang pinaglololoko mo? Bigla na akong tumayo sa kinauupuan. Tanghaling tapat na po, boss. Huwag niyo na po akong bigyan ng lesson. Nagkaka-language barrier na tayo dito eh. Tsaka, alam ko naman kung saan ako lulugar. Anak lang ang kailangan mo. Anak lang din ang gusto ko. Pareho natin gusto to. Let's stick to the plan. Kasi, mas masakit ang umasa kesang magmahal. Kalimutan niyo na lang po na sinabi ko yon. Huling salitang binitawan ko bago tuluyang tinalikuran ng binata. Ngunit hindi pa ako tuluyang nakakalayo nang marinig ko ang boses ni Siron. Ako ang nauna. I made a confession first, sunshine. Naramdaman kong tumayo ito pero hindi ko pa rin magawang lingunin ng binata. I like you first, he said with a firm voice. Wala akong narinig, she said with a blank voice, at tuluyan ang iniwan ang binata sa kusina. Nagmamadali at malalaki ang bawat hakbang ko. Gusto kong palakpakan ang sarili dahil nagawa kong sumagot kay Siron na hindi man lang bumibigay. Pero bakit masakit? Ang bruha mo, self. May pabili-bili ka pang gayuma. Tapos ngayon, sinabihan ka lang na gusto kita. Tinakbuhan mo na? Sigaw ng isang bahagi ng kanyang isipan. Tumigil ka na, huwag ka nang umasa pa. Hindi lang yun ang matatanggap mong sakit. Mas matindi pa dyan. Kaya tumigil ka na. Nanginginig ang mga kamay na isinara ko ang pinto ng aking silid. Wala sa sariling sumandal siya sa nakapinid na pinto at pilit niyang pinakalma ang sarili. Naramdaman niya nag-vibrate ang kanyang cellphone na mas dumagdag sa kabang naramdaman. Mas tumindi palalo ang panaynikip ng kanyang dibdib. Mabagal niyang kinuha niya sa bulsa ang cellphone at tiningnan niyon. Humigpit ang paghawak rito at para na itong mababasag. Hindi niya na napipigilan pa ang sarili at malakas niyang naitapon ang kawawang cellphone. Wala siyang pakialam kung nabasag ba ito o hindi. Kasi puso niya naghahanap din ng karamay. Gusto na ako eh. Konting kembot na lang sana. Papunta ng mahal kita yon. Pero peste naman. Garalgal na ang kanyang boses at nag-uunahan na din sa pagbagsak ang kanyang mga luha. Tuluyan na siyang napaupo sa sahig. Bakit ngayon pa? Bakit bumalik ka pa, Alpa? Araw-araw walang palya simula noong manatili siya dito sa bahay ni Siron. Lagi siyang nakakatanggap ng litrato. At ngayon ang pinakamatindi sa lahat. Kung dati kaya niyang baliwalain, pero ngayon hindi na. Isang larawan ni Siron na hinahagan si Alpha at sinasakop ng selos na ito ang buong sistema niya. Walang hiya ka, boss. Isa kang malaking sinungaling. Sa kabilang banda, something is off. Baka old picture lang to. Ashley said with a worried voice. Ipinikit ko ang aking mga mata at tinama ang banayad na hangin na yumayakap sa akin. Para bang sinasabing, ayos lang ang lahat. Malamang, malalampasan mong lahat ng to. When I opened my eyes, a breeze rustled the trees, shaking them off their fall-colored leaves, while laps of lake water gently flowed the shore. Yeah,
Another nakaka-amaze na bagay sa bahay ni Siron ay ang man-made lake sa likod na bahay nito, which is by the way my favorite spot. And here they are, together with her friend, na instantly tulad ko ay na-inlove din sa view, lalo na sa man-made lake. Nalilisik ang mga mata ko kay Ashley nang marinig ko ang mahina nitong pagsigaw, habang tinitingnan ang lagi kong natatanggap na larawan. Masyado akong mahal na kung sino mang Herodes na yan. Gusto yata lagi akong update sa pag-iibigang Siron at Taliana. Bakit di nilang manahimik? Pati love life ng iba, pinapakialaman. Isang malalim na buntong hininga ang aking pinakawalan. Gusto kong pasalamatan ang mga kaibigan ko dahil naisipan nilang bumisita sa akin ngayon. Naging kalmado ang aking pakiramdam at naging reasonable ang takbo ng aking utak. Dahil kung hindi, baka nagwala na naman ang lahat ng hayop sa katawan ko. At sinugod na ang boss kong maharot, sabay ngudngud sa perlas ni Alpa. Oh, tapos, paano naman naging old yan? Sana naka-diaper at may tsupon pa sila dyan. Saad ko na may halong angil sa boses. Bitter na kung bitter. Pero kasi, hindi pa rin ako makamove on sa tsuktsyakang Siron at Alpa. Bruha ka, hindi ko sinabi na baby picture to. Kaltukan kaya kita dyan. Kalma lang ang pagkakasabi ni Ashley sa kanya. Pero halatang naiinis na ito sa mga sinasabi ko. Kasi tingnan mo nga to, itong building na to. Tinuturo ni Ashley ang isang building na may kulay asul at may makukulay din na ilaw na nakasabit sa gilid ng building. And there are some ivy vine leaves covering half of the building, from top to bottom. Kaagad nangunot ang kanyang noo. Isa itong restaurant and she didn't even recognize it, nor seen it before. Spanish restaurant yan at sikat na resto malapit sa school namin ng college na ako. Madalas akong pumupunta dyan. Ashley said with dreamy eyes, as if reminiscing her college days. They make a super delicious pasta. Kung titingnan, parang hindi yata pasta ang naging memorable sa kanya, kundi kung sino man ang naging kasama nito. The way she look right now, she seems in love. Oh, tapos, sino kinakalantari mo before? Baka daydreaming ka dyan, parang may kaharutan na hindi mo makakalimutan ah. Spill the beans, Ashley. Dahil sa lahat yata ng mga perlas na kilala ko, ikaw Ashley ang pinakamalihim. Nako, wag lang sanang kamukha ni Empoy ang jowa mo ha. Ako talagang bubuntis sa yung babae ka. Kahit labag sa batas ng mga Becky, gagawin ko. Magpatuloy lang ang magagandang lahi na meron tayo, no? Nandidiring saad ni Roberta. Natatawang binatukan ni Ashley si Roberta. Thank you friend, but no thanks. May inaantay ako. Nakadadhanan na ako para sa kanya at siya ay para sa akin lamang. Ashley said while looking at Daniela. Habang ang huli naman ay busy sa pakikipaglaro kay Sunny. Ayaw doon itong sumabay sa chismisan sessions nila. So yeah, as I was saying, matagal nang nakasari ang building na yan. 4 or 5 years ago pa. Yata? I'm not sure. Basta close na tong building. Cause the last time I checked, this is abandoned building already, far away different from this photo. Ashley said. So, matagal na tong nakasarado? I asked. Gusto kong makasigurado. Oo, gusto niyo makita? Tanong ni Ashley. Nauna ba? Bawal akong umalis eh. Mahigpit bantay ko. Sagot ko sabay kamot sa aking batok. Hindi naman ako first lady ng Pilipinas, pero daig ko pang first lady dahil sa dami ng bodyguards na meron ako. Oh my dear, we don't have to go outside. Ani Ashley, sabay tayo sa kinauupuan nito. Just wait for me here, may kukunin lang ako. Pagkasabi nito, umalis na ito kaagad. Iniwan kaming dalawa ni Roberta habang nagtataka. May mga panahon na minsan, hirap intindihin at mahirap basahin ang mga ginagalaw ni Ashley. And this day was not an exception. So, kumusta si baby? Gumagalaw na ba? Grabe, ang swerteng bata. Kapag kuwan ay tanong ni Roberta, pilit pa nito ang inaabot ang tiyan ko. Pero mas mabilis ang kamay ko, hinahampas ko kaagad ang kamay nito. Maarte akong buntis, pero mas maarte ang anak ko. Ayaw magpahawak ni baby sa iba. Ang gusto lang ay maharot nitong daddy. Hindi pa lumalabas, bilyonaryo na. Ang gwagwapo pa ng mga ninong. Hay! Dagdag pa ni Roberta. Tigit sa lahat, ang gwapo pa ng daddy. Hoy Taliana, paano ba makatisod ng gwapo and most importantly, mataba ang wallet?
Friend, wag mo ngang hawakan si baby. Madumi kamay mo, no? Nag-iinarting saad ko na umani ng isang malutong na irap galing kay Roberta. Paano makatisod ng rumaragas ang talong na may gold? Halika, lapit ka, ibubulong ko. Masayang saad ko. Excited na lumapit naman si Roberta sa kinauupuan ko. Nilapit ito ang kanang tenga sa akin. Dumukwang din ako rito, sabay bulong. Wala kang perlas, friend, wag ka nang umasa. Bulong ko rito, sabay tawa ng malakas. Bruha ka? Pasalamat ka at buntis ka. Kundi masasabunutin ko yung buhok mo down there. Ang lakas ng loob mo mag-inarte, wala ka namang pakwan. Nanlalaki ang butas ng ilong nito sa inis dahil sa sinabi ko. Mas lumakas lalo ang tawa ko dahil sa sinabi ng kaibigan. She missed this, ang tumawa ng malakas at walang iniisip na problema. Namiss ko bigla ang dating sarili. Dati, pinoproblema ko lang ay ang pambayad sa renta, ang kakainin sa pang-araw-araw. Ngayon, nakatira nga ako sa isang malaking bahay. Puno palagi ang ref at unlimited ang kakainin. Pero may kulang pa rin. Hindi pa rin ako masaya. Ang baby ko lang yata ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko ngayon. The rest, masakit na sa puso. Dahil sa naisip ko ay biglang natigil ang pagtawa ko. Ganyan ba talaga mga buntis? Tatawa tapos biglang malulungkot na parang anumang oras ay iiyak? Normal ba yan? May halong pag-aalala sa boses ni Roberta. Yeah, noong isang araw nga iniyakan ko yung butiki ng naputol ang buntot eh. Naawa ako bigla. Unbelievable! Napailing na lang si Roberta. Hindi lang maarte ang buntis. Artistahin din pala. Gosh, parang ayaw ko na magbuntis. Eksahirada pa nitong saad. Marahas akong napatingin sa kaibigan. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo, wala kang perlas and many more? Oo naman, alam ko. Pero kami ng jowa ko, may label. Kayo, asan na label nyo? Ilabas mo, ipapalaminate ko. Nang uuyam ang boses ng wika nito, napalunok ako nang wala sa oras. Masakit yun ah. Ito naman, di na mabiro. Joke lang naman kasi yon. Alam ko naman may perlas ka. Ibang butas nga lang nalagay. Natatawang saad ko. Ayoko nang ang biruin itong si Roberta na memersonal. Di naman inaano.